walang bakel-bakel. Yung announcement sa bingo, tandaan, hindi biro ang maging Pangulo. Kaya dito ko lang sa programa na bumabakel lang, minsan, ng slight. Simulan na po ang Afternoon Delight. Minsan-minsan naman talaga, sumasabit ng konti. Pero kung mga momentous, Oo. potentially history-altering decisions, Swabe dapat. o talagang wala na talaga yung art of declamation sa ano natin. Ginagawa pa ba sa school yun? Feeling ko wala na, kaya Nung bata kasi ako, sumasali ako sa mga ganun. Parang ano siya part siya talaga ng yearly activities namin sa school dati. wala na. Patay na ang rhetoric at ang tawag doon, wow, ang init Actually. Natanga ako Oh, Oration. oration. Oo. Isipin mo, ang mga matitinding mga kultura are built on orators and philosophers and scholars and poets. Alamin ko nga sa mga pamangkin So, kong ginagawa. sample nga kung declaim ka kalwa dati. Ako ay Pilipino. Siyempre walang tawa. Wala Okay. pang ganun. Hindi, pero, May kilala ko taga Cavite. ano? Meow, meow. Meow, 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 meow. meow. Hindi, kasi uso talaga yung dati. Tama. I remember nga, meron pa kaming storytelling wherein they give you a book, siguro mga 6 to 8 pages, and then you have to memorize it word for word. Tapos may storytelling competition, may mga ganyan pa. Disiplina yan sa pag-iisip, sa memorya. Yan isang skill na dapat kung talagang ma-sharpen pa rin. Kasi, Memory? Oo. Parang ang talas naman ng memory mo. Hindi Minsan, nadadaan lang sa Google. Or kailangan ko mag-notes. Diba? Sabi nila para mas maalala mo daw, Sulat. isulat mo. Hindi kailangan na tinitingnan mo siya. Pero the fact na nagkaroon ng operasyon kahit papaano isang bahagi ng katawan mo, ay may Kita mo, nakalimutan ko ay word, may Ayan. Okay na yun. Sige. Naintindihan naman namin. Okay, as mentioned, today is Thursday. Pebrero 19 na nga po, 9 days to go. At tapos na ang buwan ng February. Napakabilis talaga. But it has been an eventful month so far. 28. Hanggang 28 lang ang Pebrero. Kaya yung mga pinapanganak araw sa Pebrero, tinatawag ng mga kulang-kulang. Ganun ba yun? Nik-nik nyo. Paano yung mga nasa leap year pinapanganak? Matindi. May pinsan ako, leap year pinanganak. Oo. Oo. So parang ngayon, matanda sa akin yun may 8 anak years old na siya. Parang hindi naman, mga 16 na yata siya ngayon. Nga pala. Pero mas matanda siya sa akin. At parang 29 siya pinanganak ng Pebrero. May teammate din kasi ako na 29 siya pinanganak. 8 years old na siya last year. Pero depende siguro sa kalendaryo kung tinitingnan mo yan. Pwede. But we are also talking about, speaking of February, of course, ang dami nangyayari. It is the start of Ramadan. Today, nagkaroon na ng sighting of the crescent moon ng ating mga kapatid po na mga Muslim brothers and sisters. May mga start na ng mga fasting and yung prayer nila. Ano ba yung schedule niyan? Hindi ko... Dapat, di ba, limang beses ba o sa anim? araw? Oo. Well, itong Ramadan, part siya ng 5 pillars of Islam din na tinatawag. At kasama na nga dyan yung fasting, Pero, saktong-sakto sa panahon, yung word na Ramadan daw, sinasabi nila, ang pinaghanguan yan ay yung Arabic na Ar-Ramad. Ibig sabihin, burning heat. Oh. O, kasi parang yung nararamdaman daw na init, minsan burning sa sikmura na walang laman, halimbawa, pati na rin dito sa nararamdamang init sa desyerto, parang ngayon. Diba? Ito na nga kasi parang Pebrero, pero, nako, medyo medyo nahihiya ang amihan. Oo. Maglalas hura pa yata in the next few days daw. Pero dahan-dahan na natin na easterly stay nananaig ngayon. Okay. Sige, speaking of init, ito mainit na mainit. Ito ang mainit ating, din to, bibigay ni Boss Glenn sa atin. Our very own Pinay tennis superstar Alex Ayala advances to the quarterfinals of the WTA 1000 in Dubai. That's after she defeated Sorana Cristea 7-5, 6-4. Napakaganda ng pinapakita ni Alex. And again, she is into the quarterfinals of the WTA 1000 in Dubai. Ang susunod niya mga kalaban actually is also a young star in Coco Gauff.
Galing na pangalan. World number 4 kung hindi ako nagkakamali. Kasi syempre medyo gumagalaw-galaw lahat ngayon because they are currently on tour. Pero kung hindi ako nagkakamali, world number 4 si Coco Gauff na 21 years old lang din. Ang Dubai Open ba ay hindi masyado siyang naka-hinge sa mga nationalities, no? Parang ganun, ano? Hindi ko masyadong sure eh. Ay, hindi ka binigyan ng ano. Teka lang. Ayan. Gusto mo ba? Hindi. For you. Ito kasi binake sa ito yung birthday gift ni Tita Denise Tan sa akin. You know naman, no, I've been so sick kasi lately, so hindi ako makalabas. So I thought, Thank you. something... Bait mo naman. Baka may pera to sa ilalim, ha? Baka nandyan yung $50 na inaabangan mo. Francis Ochoa, may ganito ka ba? Wala. Okay, and... Banana bread, oh. Oo. Sige nga, tikman mo nga. I'd Cheers. like to know, genuinely. Masarap ba? Yung totoo. You like it? Pwede na mag-asawa. Pwede na mag-asawa? Gusto ko, parang si, Yuse Claire kanina, di ba? Nung si tinanong, You like ay, it? naka-pink ka. Ay, you like it? Ikaw, you like it? Masarap, hindi masyadong matamis. Totoo ba? May mga tinatamahan ako mga chocolate chip. Ayun. O, sige. Well, I'm glad you like it. Congratulations. Ano? Pwede na mag-asawa Pwede to. na. O, sige. Bago pa mapahaba ang usapang yan. Gasang banana bread. Ayun. Finally, February 19 is, Confession Day. Whatever that means, sabi nila. Confession Day, anti-Valentine's daw ito. Kung bakit sa anti-Valentine's? Bakit? Sa pag-ibig ba, may panglilin lang na nagaganap? Alam mo, mahabang discussion yan dati, yung mga white lie na tinatawag, yan ba ay kabilang sa panlilin lang if you're trying to protect your partner's feelings? Parang, no honey, that shirt does not make you look fat. Ay, alam mo, ako siguro medyo ko. Sinasabi ko diretso. Diretso? Oo. Oo nga. Kung mahal mo yung tao, hindi mo siya lolokohin. Oo. Bili mo yung maong na yan. Naku, ang sexy-sexy mo dyan. Tapos hindi naman pala. Pero umuha ka ng parang cupcake. Grabe naman. Oo. Hindi, pero kasi yun na Tapos, nga. Pag nasa salamin siya, Aangulo pa. oo, parang wala nang kailangan sabihin pang mga salita. Ito na lang. Alright. So, yung bumati siya ng Happy New Year kanina, malamang mahal ka rin nun. So, we go to the headlines at this hour. A fourth impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte, courtesy of lawyer Nathaniel Cabrera. It was endorsed by Deputy Speaker Paulo Ortega and Manila Congressman Benny Abante. The first- Yeah. The first 3 impeachment complaints against Duterte are still with the office of the Speaker and has yet to be endorsed to the Justice Committee. People are now wondering when these will be taken up following the VP's announcement yesterday that she's seeking the presidency in 2028. Mobile Journal Merimon Reyes has reactions from lawmakers. The timing couldn't be more perfect. This was the Makabayan Bloc's reaction to Vice President Sara Duterte's announcement of her presidential bid in 2028. The group says it was simply a move by the VP to protect her from a second impeachment. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino said it straight. Siguro, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. The House's progressive group called on the public and their fellow lawmakers not to be swayed by Sara's words and continue seeking accountability from the VP. The Makabayan Bloc endorsed one of the 3 new impeachment complaints against Duterte, saying there's solid evidence to impeach her a second time. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are distractions po. Hamon din yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. This early, Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor admits
confirmation of Duterte's run in 2028 will likely affect the impeachment vote. Defensor says the 20th Congress is very different from the 19th Congress that impeached her, with lawmakers now having to contend with the Vice President's winnability 2 years from now. It will not affect how the process will go on in terms of hearing it, in terms of deliberations in the Committee on Justice. But I can tell you that it may affect how the voting will come out. I hope that we will be as independent as possible. Over at the upper chamber, Senate President Tito Soto is expecting his colleagues to do their job if Duterte's impeachment goes to trial. The senators are expected to be impartial always, no matter who is going to be charged or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. We are expected to be impartial. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino pa yan, doesn't matter. It seems, however, that a trial is still far from senators' mind. The VP's allies in the Senate welcomed the Duterte declaration to run for president. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Senator Bongo also gave his support to the daughter of his former boss, President Rodrigo Duterte. The ex-special assistant to the president, though, refused to comment when asked if he is open to being Sara's running mate. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipinas sa ngayon. Senator Robin Padilla, on the other hand, floated a possible Sara-Amy tandem in 2028. Sir, may we get your reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid? Will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. 1,000,000,000%. Ano ako Sara Amy ako Amy as VP, sir? Yun ang tinutulak niyo? Do you think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Ma'am, Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. With VP Sara's presidential run now in play, the focus now shifts to the traditional opposition, who will be their candidate come 2028. Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros, who is among those seeking for a united opposition, had this reply. Ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Kapatid mobile journalist Mary Mon Reyes, we are One News. Tackled the Supreme Court's decision on the impeachment of Vice President Duterte. At kanina, merong dalawang justices, dating justices at dalawang deans ng colleges of law. At kung ano pinag-usapan at kung yung desisyon ng Supreme Court ay paano nga ba maapektuhan ng future impeachment processes. Kasama po natin, magulat ang dumalo kanina po sa UP Diliman sa Malcolm Theater, ang College of Law, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang mga pinag-usapan? Bernadette Denise, kasama nga sa mga napag-usapan dyan ay yung desisyon ng Korte Suprema kung saan tinawag nga na very chop suey yung naging desisyon ng SC patungkol doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tinawag nga na unconstitutional yung naging desisyon doon. Ganyan yan inilarawan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio yung naging desisyon kung saan nga isa sa mga naging dahilan niyan ay yung inconsistent daw na naging desisyon ng Korte Suprema. Okay, sorry.
Inaayos lang natin ang line ni Arles de los Santos, biglang nag-choppy. But ang apat na resource speakers diyan, habang inaayos natin linya, no? For the information lang of our viewers, of course, si former Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Andyan din ang dating Constitutional Commission member ng 1980, si Adolf Ascuna, at si Dean Gwen De Vera ng UP College of Law, and former Ateneo Law Dean and FEU College of Law Dean Mel Santa Maria. Ayan, at ang basically pinag-uusapan nila ay yung 4 key questions. No? Pero pinakauna sa lahat, yung ruling ba ng Supreme Court nullifying with finality yung appeal ng House of Representatives. No? Yun yung title, Duterte versus House of Representatives. Kung ito ba'y consistent with the tradition ng Korte Suprema. Okay, at kung paano ba ito maapektuhan yung mga darating pa, no? Paano ito huhubugin yung impeachment processes in the future. Yan ang pinag-usapan dyan. Arles de los Santos, saan ka na ba ulit? Yes, Lord at Denise, no, kasama nga doon sa kanina na pag-usapan yung impeachment complaint, yung desisyon ng Korte Suprema patungkol dyan, kung saan tinawag nga yan na very chop suey ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil sa mga inconsistencies nito, no, pero para naman kay dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, nakasama din sa mga framer ng 1986 Constitution na ito daw ay may mga fatal errors. Siya daw kasi mismo yung sumulat ng bahagi na iyon ng Konstitusyon, yung Article 11, no, patungkol doon sa impeachment laban sa mga impeachable officials ng pamahalaan, kung saan yung dalawang proseso nga raw, yung fast mode at yung faster route, no, ng impeachment complaint ay tila nagkaroon daw ng medyo confusion at medyo sumikip yung proseso ng dalawa na ito, no, na later on daw nabago dahil doon sa unang desisyon ng ST noong July 2025 ay nagbago daw ito, no, doon sa January 2026, but at least para lamang ma-sustain yung kanilang naunang desisyon. Kasama na dyan yung pag-define ng session days at calendar days. Kasi daw ayon kanila Supreme Court Justice Ascuna at Carpio, yung session days daw ay itinatakdayan ng kung ilang araw yan mismo ng Kongreso. Inspired of course doon sa model na ating konstitusyon, yung sa Amerika, na kung saan daw hindi naman daw yung legal yung legislative, no, yung or judikatura rather, judiciary yung nagde-define kung ano ito. Yung Kongreso daw may makapangyarihan na kung paano nila i-define at kagamitin ito. May mga session day daw na pwedeng tumagal na 3 araw, 2 araw. Hindi raw ito kagaya noong nasa pinakahuling ruling ng SC na sinasabing sa calendar days lamang. Kaya daw kung tutuusin, hindi naman talaga mabubuhay dapat yung naunang 3 impeachment complaint bago inihain yung pang-4 na impeachment complaint, kahit na sinabi na na-archive daw ito or pinili yung faster route, which is yung 1/3 nga ng Kongreso na bumoto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no. Ayon din kay Carpio, meron daw silang i-file, no, petition for intervention dito sa kaso, kung saan hindi nga daw ito na-aksyonan, kundi ni-note lamang, no, naging noted lamang, dahilan para hindi nga ito matalakay at hindi pa mas mabigyang lalim yung proseso ng impeachment complaint na ginawa, no. And then kabukod pa diyan, meron daw mga serious constitutional infirmity, kagaya na lamang nung kasama sa naunang desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 na wala daw naging boto yung plenaryo sa isinagawang bago i-transmit yung boto, no, pero yung katotohanan naman daw ay mayroon naman talaga. Hindi yan mas na-specify pa ng SC sa kanilang decision at parang may counting pagbabago na lamang daw dahilan nga upang ma-survive yung naunang desisyon nito, no. Wala rin daw bad faith or grave abuse of discretion itong House of Representatives dahil yung impeachment process ay may kapangyarihan talaga dyan ay yung Kongreso mismo maging sa pag-lay down ng rules nito. At dagdag pa nga nila Ascuna at ni Carpio, tila daw gumawa ng sariling impeachment rules yung SC, itong mga Supreme Court Associate Justices or Justices natin themselves ay mga impeachable officials din. So may mga posible daw na maging epekto ito sa mga paparating na impeachment complaint, pero ito ay mas nilinaw naman, no, yung teknikalidad ng impeachment process, pero mas mahalaga pa din na masunod nga ito para mapasigurong mapanagot daw yung mga opisyal ng pamahalaan.
Alright. Maraming salamat sa ulat mo. Ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Meantime, former President Rodrigo Duterte is asking the International Criminal Court's permission to skip his confirmation of charges hearing next week. Para bigyan ng mukha ng balita, nandyan si Mobile Journal, Ivan Terinque. Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya dumalo sa confirmation of charges sa International Criminal Court sa February 23 to 27. Sa isang liham niya habang nakapiit sa ICC Detention Center, sinabi ni Duterte na ayaw niya ring sundan ang proceedings sa labas ng korte. Hindi niya raw kasi kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanya bilang isang Filipino na persahang dinala sa dahig. Kasinungalingan raw ang alegasyong pinamunuan niya ang patakaran para sa extrajudicial killings. Ayaw na rin daw niyang daluhan ng proceedings na makakalimutan niya rin agad. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Kaya sana ay igalang ng korte ang kanyang katahimikan sa selda kung saan siya inilagay. Una nang nilinaw ng ICC na hindi paglilitis, kundi pre-trial hearing ang magaganap sa susunod na linggo. Aalamin doon kung may sapat na ebidensya para gawin ang paglilitis. Bukod kay Duterte, pinangalanan din sina Senator Bongo at Ronald De La Rosa bilang co-perpetrator sa war on drugs. Kaya natanong ang Department of Justice kung may plano ang pamahalaan na i-transfer sa ICC ang co-perpetrators. Wala pa namang arrest warrant eh. We have no right or we're not in any position to do that. Okay? Again, we respect the rights of all individuals. Kapag wala pang arrest warrant, then there's no reason for us to take custody of them. Diba? There's also no reason for us to prepare for the eventual arrest kasi that will be speculative. Simula noong Nobyembre, absent na si Senator De La Rosa sa Senado. Pero si Senator Bongo, na isa rin sa natukoy na umano'y co-perpetrators, present pa rin sa sesyon at hindi raw mag-a-absent. So hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon dahil wala po akong kasalanan. Pero paano nga kaya kung may maganap ng pag-aresto sa mga senador? Ito ang sagot ni Senate President Tito Soto. Is there an arrest? O, inuunahan eh. Inuunahan ang tanong ng ninyo at saka tanong ng tao. So, bago kami magkukukus, bakit meron ba? Di ba? So, my answer, I'll cross the bridge when I get there. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Terinque po hatid ang muka ng balita. Alright, alamin natin ang mga nangyayari ngayon sa Senado, and for that we have our mojo or mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, balita namin may mabagong miyembro daw ang Blue Ribbon Committee. Tama, Denise, kahapon doon sa plenary session dito sa Senado, ito si Deputy Majority Floor Leader Senator J.V. Ejercito ang nag-move na i-elect si Senator Robin Padilla bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na papalitan nito si Senator Bato de la Rosa. Pero yun nga lang, walang naging ibang komento kung bakit, ano yung possible reason ng pagpalit ng miyembro ng BRC, pero wala rin namang naging negative remarks, wala rin pumalag doon sa naging motion, kaya inaprubahan din naman agad ni Senate President Tito Soto na maging miyembro na ng PRC itong si Senator Robin kapalit ni Senator Bato. Magiging ano yan, Merrimon? Implications yan? Well, ang makikita ang aabangan kasi natin is kung sa mga susunod na linggo ba o araw, ang sabi kasi dito na Ethics Committee Senator J.P. Ejercito, ni na Senator Ping Lacson, pinag-aaralan nila yung technicalities tungkol sa case ni Senator Bato, either posible tungkol doon sa extensive absence niya dito sa Senado since November last year. Pero ang titingnan natin is yung magiging performance ng senador sa mga susunod pang linggo kasi naoobserbahan na rin ng ilan, especially ng mga nakatutok din dito sa Senado, na yung performance ng opisina ni Senator Bato, iba kasi kapag kayo senador mismo ang nandito, kumpara sa kung yung kanyang staff lang, pero sabi ni Senator Ping, nakapagpasa rin naman daw ng batas itong si Senator Bato or kakailanganin lang daw yung kanyang e-signatures. So we are yet to see kung ano ba yung magiging impact talaga nito, lalo pat nabanggit na itong si Senator Bato de la Rosa alongside Senator Bongo ng International Criminal Court as co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Okay, Merrimon, what is the Senate leader's reaction to Kalayaan LGU resolution naman urging the Senate to remove Senator Rodante Marcoleta's defeatist remarks on the Kalayaan Island Group from the CA records? Tsaka may precedent ba itong ganito? Yung basta
deleting statements from the Senate records? Denise, ang sinasabi din dyan ng Kalayaan, Palawan, LGU, insensitive daw tignan at hindi lang daw isang punto lang sa mapa itong Kalayaan Island Group, at kapag ka yung nasabi nga na i-give up na lang, ibigay na lang itong Kalayaan Island Group, hindi raw itong magandang tignan, lalo pat nakakasakit din ito sa mga lokal, sa mga fishermen o kaya naman daw sa ating mga Coast Guard na patuloy na nilalabanan yung karapatang pandagat natin sa bahagi na yan ng Pilipinas. Ang sinasabi rin ni Senator Ping Lacson is itong remark na to hanggat nasa records, maaring ma-weaken yung stand ng Senado kasi sa Senador daw ito mismo nang galing. Pero so far, ang sabi ni Senate President Tito Soto, natanggap na niya yung resolution na to from the Kalayaan Palawan LGU, pero ngayon, pinag-aaralan niya kung ano yung next move forward na pinakamagandang gawin tungkol dito. And so far, posible rin daw na kailanganin ng ibang proseso kasi lumabas yung pahayag sa isang hearing ng committee hearing ng Commission on Appointments kung saan concurrent chairman itong si SP Soto. Ang sabi ni Senator Ping, maaaring kailangan daw pa ng motion para mapabura ito from the records. And magiging malakas din daw kasi ito nga letter addressed ito kay SP Soto, so maaaring talakayin ito agad ng CA sa mga susunod na araw. Pero yun ang sinasabi ni Senator Ping, implication nito, hanggat nandiyan yan sa record, mahina, magwi-weekend yung stand ng Senado tungkol daw sa usapin na ito. And especially tayo rin, nanggaling din tayo sa Pag-asa Island doon, kaya tayo rin mismo na witness din natin yung paglaban ng mga lokal, especially ng mga mangingisda kapag nandyan yung presensya ng Chinese militia vessels o kaya naman ng kanilang mga maritime vessels. Marymon, okay. May konting kinalaman din naman sa issue pa rin, ano? May balita na ba sa debate na supposedly tinanggap na yung debate, pero ano ba hinihintay natin? Ang nakita natin from Senator Dante Marcoleta, parang ang isang kondisyon niya is buksan daw, wag daw lagyan ng limitasyon yung magiging debate kasama sila Justice Carpio, even yung Philippine Bar Association, sila na nga yung nag-alok na sila yung mag-host ng pinaka-debate na to. Pero ang pinaka-sinasabi ni Senator Marcoleta, gusto niya maging malawak daw yung usapin tungkol dito. Hindi raw magkakaroon ng control sa magiging topic, sa magiging scope nito, lalo pa na alam niyang marami raw ang magiging interpretasyon talaga pagdating doon sa usapin ng EEZ, hanggang saan daw ba talaga ang sakop ng West Philippine Sea, na yun din naman ang pinupunto ni Senator Marcoleta. Kailangan daw linawin kung hanggang saan nga ba yung sakop ng WPS. Dami namang Hala ko walang limitation. Pwedeng tusukin yung mata. Grabe naman. Pwedeng hilahan ng buhok. Debate lang, hindi naman to pisikal. Hindi kasi parang mag-yes na lang, di ba? Kaya nga may moderator para, kasi kung saan-saan pumupunta yung debate, mahirap yun. Oo. Di ba? Stick lang sa issue sana. Yun ang magpipiloto. So, okay na dapat yun. Kung pwede pang di labas na lang, mag-reschedule sila ulit ng full contact o mixed martial arts, mga ganyan, Debate na lang tayo. Wag na yung physical. Okay, Marymon, mabalik tayo. Ano naman yung resolution ng minority bloc tungkol sa ICC designation of Senators Bongo and Bato de la Rosa as co-perpetrators in Digong's drug war case? Actually, hanggang sa oras na to, hindi pa natin talaga nakikita yung full copy nung resolution na mula sa opisina ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang naibahagi niya kasi, itong resolution na to na binubuo ng minority ay expressing the sense of the Senate na respetuhin ang mga local court para litisin daw yung mga kaso na may kinalaman sa mga Filipino citizens. At nag-uugat din itong concern nila sa mga arrest warrant na in-issue or possibly i-issue ng International Criminal Court following yung pagbanggit nga as co-perpetrators ng war on drugs sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ang sinasabi nila dito, hanggat in-acknowledge ni Senator Alan na oo, may emotions daw dito, may concerns on human rights, pero hindi naman daw magagalaw o matatapakan yung human rights na to kung ang titingnan naman yung karapatan para tumakbo raw muna sa Philippine courts. Kaya as much as possible, ang gustong ma-ascertain nila sa pamamagitan ng resolution na to, hindi naman daw ibig sabihin na may arrest warrant from a foreign court or from the ICC, dadamputin na raw agad at dadalhin na raw sa ibang bansa. Umaasa sila na idadaan daw muna itong mga arrest warrant sa mga lokal na korte. But then again, sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Even sa Senate website, wala pa yung kopya. Kaya posibleng binubuo pa nila or yet to be released lang itong kopya ng resolution. Ikaw ba may nakita ng kopya nung sinasabi ni Senador Bam Aquino
na nilabas siya raw supposedly na statement na paglilinaw sa kanyang sinabi na may kinalaman din, parang ganoon din, sinasabi ng minorya, no? Yung EJK cases being tried before Philippine courts muna bago ilabas sa ICC. May nakita ka ba? Kasi, di ba, sinabi niya on cam kahapon na, meron na, Basahin na lang daw, oo. Na, nasaan na, Mary Mon? Sa ngayon, wala pa. Sa pagtitingin ko, sa pag-monitor, even sa pagtatanong namin, so far, wala pa yung pinaka-statement na sinasabi ni Senator Bam na magpapaliwanag sa naging remarks niya na mas maganda raw na yung mga issue o kaso na related din sa EJK, litisin muna sa mga lokal na korte dito sa bansa. And ang naging impact nga dyan, ang naging remark naman ni former Senator Trillanes, naging insensitive daw itong naging komento ng senador. Pero up until this point of time, ngayong araw na to, hindi pa natin nahagilap itong statement from Senator Bam. Parang nagsinungaling siya sa harap ni Mean Los Baños at ni Mary Mon Reyes, ang ating mobile journal. Waiting lang sa paglilinaw. Maraming salamat kay Mary Mon Reyes, ang ating mojo sa Senado. And we are taking our first break, and as we do so, here are the global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. German President Frank-Walter Steinmeier met on Wednesday with Jordan's King Abdullah II at Al Husseiniya Palace. The officials and their wives then held an expanded meeting in which they discussed their bilateral ties as well as a future vision for Syria. The Russian Navy released video footage on Wednesday showing one of its warships docking in an Iranian port ahead of a joint exercise. Iran said it temporarily closed parts of the Strait of Hormuz this week for a military drill and missile test. Rome's famous elephant sculpture, designed by Baroque sculptor Gian Lorenzo Bernini, lost an 11-centimeter piece of its marble tusk overnight Sunday. Local police said they found the end of the tusk on the ground overnight. And Hong Kong kicked off the Year of the Horse with a spectacular 23-minute firework display over Victoria Harbour on Wednesday evening. The Lunar New Year display attracted thousands of spectators. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Lourdes Vera po. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, newly promoted teachers in Bulacan and Pampanga took their oath before President Marcos earlier today. And the chief executive promised them that none shall retire with only the rank of Teacher 1. Here is the report from our mobile journal, Julie Baiza. Magkakasamang dumalo sina Pangulong Bongbong Marcos, Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Bulacan Governor Daniel Fernando at iba pang mga opisyal ng Department of Education sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan kaninang umaga. Sa harap ng Pangulo, nanumpa ang mga bagong promote na teachers at school heads mula sa Bulacan at Pampanga sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na Teacher 1. Sabi pa ng Pangulo, walang papantay sa sakripisyo, disiplina at malasakit ng isang guro sa kanyang estudyante. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. Binanggit din ng Pangulo ang serbisyo ng mga guro tuwing halalan at sa iba pang aktibidad sa komunidad. Kaya malaking bagay daw na nalaanan ng 1.34 trilyon ng gobyerno ang sektor ng edukasyon ngayong taon. Dahil dito, naipamahagi na ang teaching allowance at service recognition incentive para sa mga teacher. Ang iniwang bilin ng Pangulo, Teach not only knowledge, but empathy. Not only skills, but character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how
a nation is truly transformed. Matapos ito, hindi na muna nagpaunlak ng panayamang Pangulo sa media. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The death toll from MV Trisha Kirsten 3 has risen to 64 after the Philippine Coast Guard recovered 2 more bodies from the sunken ship. 293 people have been rescued while 15 others remain missing as of February 18. Meantime, the Coast Guard District Southeastern Mindanao has terminated search and retrieval operations for the missing motorbangka MBCA Amihara. 1 survivor and 6 bodies were recovered while 9 individuals remain missing after a month-long search of the Davao Gulf. And Department of Justice spokesperson Polo Martinez said the application for precautionary hold departure order against businessman Atong Ang has not yet been granted by the court. Martinez said this is possibly due to insufficient evidence. Ang is wanted over kidnapping charges in connection with the case of missing sabongeros. Other news, the holy month of Ramadan has officially started. And we have our mobile journalist, Jazz Paredes, reporting live from the Golden Mosque in Quiapo. Jazz, kamusta ang mga nangyayari dyan? Lord Denise, assalamualaikum. Opisyal na ngang nagsimula ang Ramadan ngayong araw at ito ay matapos hindi mamataan yung crescent moon sa sinagawang moon sighting activity noong Martes. At isa nga dyan sa mga nakiisa ay ang mga kapatid nating Muslim dito sa Golden Mosque sa Quiapo. Ang Ramadan ay buwan ng pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim. Ito ay tinuturing na pinakabanal na panahon upang magnilay, magdasal, mag-ayuno mula pagsikat hanggang paglubog ng araw bilang paggunita sa unang pagpapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad. Kasabay ng selebrasyon ay kinakailangan ding magdasal ng 5 beses kada araw ng mga kapatid nating Muslim. Ngunit bago magdasal, dadaan muna sila dito sa ablution area. Nandito siya sa aking gawing kanan. Dito yung lugar kung saan bago sila pumasok dito sa mosque ay kailangan mo nilang dumaan sa purification kung saan dito ay maghuhugas sila ng kanilang kamay, pa at ulo bago tumungtong dito sa mosque. At syempre kailangan din muna nilang magtanggal ng kanilang saplot. Dito naman sa aking kaliwa yung mosque, yung prayer area. Kailangan nilang magtanggal ng kanilang mga saplot sa paa gaya ng tsinelas o sapatos bago pumasok. At meron tayong 5 itinakdang oras ng pagdarasal, no, Lord and Denise. Kaninang 5:15 a.m. yung kanilang yung tinatawag na Fajr. 5:15 a.m. nag-start yan. At kanina naman bandang 12:07 p.m. ay nagsimula din yung kanilang luhur na tinatawag yung ikalawang pagdarasal. At mamayang 3:30 p.m. naman inaasahan yung kanilang ikatlong pagdarasal, yung afternoon prayer na tinatawag na azhar. At bandang 6:15 p.m. naman yung Maghrib o kanilang evening prayer. At ayon din sa mga nakausap nating Muslim dito, no, itong Maghrib daw ay yung hudyat na maaari na silang mag-break sa araw na ito sa kanilang fasting dahil sa mga oras na ito ay lumubog na yung araw. So pwede na silang kumain o uminom. At pagdating naman ng 7:30 p.m. tuloy pa rin yung pagdarasal, ito na yung kanilang tinatawag na Iza. At kung saan dito ay ito na yung ikahuli o ikalimang prayer dun sa 5 beses ng pagdarasal kada araw ng mga kapatid nating Muslim. At ayon nga daw sa kanilang paniniwala, mas mabuti yung sama-sama silang nagdarasal o yung tinatawag nilang Jama'a prayer. Dahil kapag daw marami yung magkakasamang nagdarasal, lalo dito sa mosque, mas marami yung bubuhos na biyaya sa kanila kaysa sa kapag mag-isa lamang nagdarasal. At pagkatapos naman ng 5 prayer, meron pang kasunod dyan, ang tawag ay Tarawi. Pero ito daw ay labas na roon sa 5 obligatory na pagdarasal dahil ito ay, kumbaga, optional na lamang. Mas may dagdag daw na blessings ito kapag nakisama or nagdasal doon sa tinatawag na lang Tarawi. At yun nga, ang kahalagahan daw talaga ng lahat ng ito ay para maging puro o dalisa yung puso ng mga kapatid nating Muslim at sino mang daw mag-aayuno maghapon ay papatawarin ni Allah sa kanyang mga nagawang kasalanan. At sa ngayon naman, bukod sa pinakita ko sa inyong ablution area,
Makikita nyo rin sa aking likuran, meron kasi tayong dalawang prayer area, magkahiwalay yung babae at lalaki. Kung makikita nyo sa aking likuran, itong part na ito na may parang gate, dyan daw nagdarasal yung mga babae, habang ito namang open na area na ito sa kabilang side, dito naman nagdarasal yung mga lalaki. At sa ngayon, namamahinga pa yung mga kapatid nating mga Muslim, ano? Kung makikita nyo sa aking paligid, tahimik pa at wala pang masyadong tao. Dahil nga mamayang 3:30 PM pa yung susunod na pagdarasal. At yun nga yung tinatawag nilang azar. Pero mamayang 3:00, aasahan natin yan na magsisimula na rin silang dumating para magtipon-tipon bilang paghahanda roon sa kanilang afternoon prayer, Denise, Lord. Oo. Sa mga ganitong pagkakataon, dito mo ma-appreciate talaga yung mga pagkain as blessings from God talaga. Kasi parang yung buong araw na deprivation supposedly at may ilang oras pa bago mag-sundown. Pero normally sa labas yan, Jazz, di ba? May mga nag-iihaw dyan ng mga malalaki mga fish at ilang mga kanto lang dyan ay mga magkakatabing kainan. Ito yung mga naghahanda na rin para sa mga kakain mamaya. Tama ka dyan, Lord. No? Ang tinatawag daw dyan na yung pagkain na kakainin after Maghrib, ang tawag daw natin dyan iftar. Yun ang sabi nila. Okay, Jazz, I'm just curious, because we do know that in some Muslim communities, they also adjust their school hours, their office hours when it's Ramadan. Ikaw ba may mga nakausap ka na rin dyan na that has done that also? Sa ngayon, Denise, so medyo konti pa lang yung nakausap natin dahil nga ongoing yung prayers kanina, and kapag pagtapos naman ng prayers, agad din silang umaalis sa kanilang prayer hall. Pero ayon sa mga nakausap natin kanina, ay meron daw mga ilan na hindi pumasok sa eskwelahan dahil nga kailangan maglaan ng araw, or ito talaga inilalaan nila yung panahon na ito para mag-ayuno at maglaan ng oras para dun sa kanilang pagdarasal. Pero sa ngayon, regarding doon sa scheduling, ay wala pa tayong nakakausap na nag-adjust ng scheduling. Pero may mga nakausap tayo na talagang lumiban sa pagpasok at dun sa kanilang klase para dito sa Ramadan, Denise. Alright. Kung wala ka ng tanong, Denise, pasalamatan natin at batiin natin ang Ramadan Mubarak ang ating mobile journalist, Jazz Paredes. Thank you, Jazz. Now, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And you are still watching Afternoon Delight. We thank you for staying with us. And our delight of the week, again, Chinese food pa rin tayo. Meron tayong siomai for today. At ano ba to? Gulaman? Mukhang iced tea Ito yung tinatawag na MRT Riders Special. Iced tea nga. Iced tea. Kanina dinig ko gulaman. Well, yun ang talagang combo sa ilang mga train stations. Isang order ng pork shrimp siomai at yung gulaman. Na bihira akong makita ang mga gulamanan sa mga siomayan. Sorry. Puno. Para palaging paubos. Paubos, no? Direct, sorry, naka ka pala focus. Sige lang. Yan. Nagugutom na si Denise. Oo nga Ayan. Alam mo, matagal-tagal akong binuhay nito nung ako'y nasa kolehiyo. Baka naiya ka pa. Gusto mo ba ang kanin? Ang sarap. Tama. Nalala ko, may naglalako niyan sa may Pinaval dati. Ito yung mga puro papel ng loob. Okay. Pero syempre, kapag estudyante ka at kailangan mong tumakbo sa susunod mong klase, at laman tiyan, palag na yan. Convenient sa kainin. So, ang gagawin ko, kuha ko with rice, mabilisan, tapos takbo ka na kagad. Okay na yun. Sa Lasal, pwede ka kumain sa klase. Talaga? Parang hindi ko maalalang pwede yun sa sa UST. Hindi, no? Parang hindi. Bakit nga ba hindi? I guess, unless ang kakainin mo ay talagang nangangamoy, baka naman pwede. Lechon, may bagoong. Oo, baka naman pwede. Hindi ka lang din siguro maalala. Okay, sige. Habang nagme-merienda tayo dito, daanan natin ang ating mga storya on social media. First one is on Reuters. China's humanoid robots take center stage for Lunar New Year showtime. May video ba nito? May papakita ba tayo? Oo, talagang
may video to, sumasayaw talaga sila. Oo. At nagpapakita ng kung fu moves. Pati yung drunken kung fu move na tinatawag. Grabe, ano? Kasi matindi yung drunken kung fu moves kasi hindi siya lateral movement eh. Oo. Hindi siya geometric eh. May may mga bali. At itong mga humanoid robots na to, meron silang function na pag natumba sila, ay kayang tumayo. Alam mo, impressive na nakakatakot, sa totoo lang. Ay, sinabi mo. Diba? Kasi balang araw, papalitan tayong lahat ng humanoid robots. So, ito ngayon ang sino-showcase ng China. Ang kanilang pangunguna sa humanoid robot technology, pati artificial intelligence. di ba sila yung naglabas ng what's this AI na pinag-usapan natin to eh. DeepSeek. Yung sobrang bilis, parang tinatalo niya ngayon yung mga... Yung parang DeepSeek. Oo. At mas mura pa. Mas mura, mas mabilis, mas intelihente daw. So magugulat pa ba tayo? O kaya nga ibang mga senador, mapanig na dun sa mga humanoids eh. Teka lang, easy. Ibang usapan niya. Maganda humanoid, tapos debate, no? Ay, pwede. Sa West Philippine Sea. Tapos, walang limitations, full contact. Magdadrunking yung mga humanoid sa'yo. You kill my master. Hindi, pero ang Spring Festival nila, ang pinapanood raw talaga dito sa Chinese, yung CCTV. It's state TV ito at talagang inaabangan talaga ito. At more than 1 hour daw yung presentation ng mga humanoid robots na nagda-drums, sumasayaw, at kung ano-ano pang ginagawa. Impressive naman talaga, no? But again, one day. One day, ilan na lang ang tao, puro humanoid robots ang papatakbo ng mundong to. Speaking of humanoid robot, on the Philippine Star, our next story, Zuckerberg grilled over underage users at social media trial. sa kauna-unang pagkakataon, partner, itong si Mark Zuckerberg. No? Kasi nag-settle na dati yung TikTok at may isa pa eh. Pero ito, si Zuckerberg ay talagang nagte-testify siya kasi may demanda ngayon sa LA. Ilang mga parents ang nag-demand at kinakasuhan ang Meta for making supposedly their platform addictive. Pero, okay, ang ilang arguments dito, nag-cause ng depression kasi yung addictive, tapos nagkakaroon ng comparison, etc. Kaya nagkaroon ng depression yung isang babae na mula bata pa daw. Ito ba yung 8 years old pa lang? Yes. Oo, yung 8 years old pa lang nag-start na siya. Pero ang logic dito, partner, kung gagawa ka ng produkto, ba't ka naman gagawa ng produktong pangit at hindi tatangkilikin ng tao? And well, people are arguing na dapat nga there is a certain age limit, Sabi na 13 pababa daw, hindi pwede. Ayun na nga, tinatanong siya, bakit daw ang tagal din i-identify kung sino yung mga 13 and under as well? Kayang-kaya naman nila gawin yun. Pero yung point kasi dito, ang ina-argue nung nagdedemanda, yung mga abogado, yung mga lawyers sila nakakuha daw internal documents. At nagkaroon talaga ng sinadya na magkaroon ng direktiba na gawing ka-adik-adik. At ang anggulo na rito ay depekto sa produkto. So yung pagiging addictive raw niya Hindi by design? ay defect. So, eto kasi, pero parang ganito yan, huwag ka gumawa ng show na masyadong maganda. Yun na nga eh. Kasi baka wala na ibang gawin. Halimbawa, si Mike Policarpio. Kundi manood na manood. Manood ng manood at inaantay lang kung kailan tatawa si Denise Tan. Kaya huwag masyadong gandahan yung tawa mo. Parang ganun yung logic dun eh. Na parang, parang pinilit ka ni Mark Zuckerberg, pinuntahan ka sa bahay ninyo at nilagyan ka ng clamp sa mata. Oo. Para manood ka nito. Ganyan din ang argumento, para huwag mong gagawin yung pagkain o yung mga steak ninyo, yung mga hotdog ninyo na sobrang sarap kasi baka kumain ng marami si Lord de Vera. It's not as if sinusuksok nila sa bunganga ko yung produkto nila. May isang ganyang argumento din. Oo. So, saan ka dito?
Well, I think this is a collective effort din talaga. I guess kailangan something has to give from the developer side kung kailangan nila maglagay ng age limit, but also at home. Kasi kailangan makontrol mo rin yun eh. Walang kinaiba ito, partner, sa nung 80s, merong Parents Music Resource Center. Oh. Biniblame nila yung mga rock and roll records, mga metal records, na impluwensyahan daw yung pag-iisip ng mga anak nila. Pero point naman ni Frank Zappa, no, na pumapalag, kung ikaw bilang magulang, mas may impluwensya pa sa'yo yung isang piraso ng plastic o bakal kasi sa'yo bilang magulang, what does it say about you? Yung isang argumento. But then again, America is a very litigious society. Konting mabuhusan lang kita ng mainit na kape, demanda. Correct. Actually. May humalakak si Denise Tan at may na-offend. At sabihin, bakit naman may ma-offend? Na-offend. Sa inis niya, nahulog yung hawak niya kasi nakape. Kasalanan ko. Kasi tawa ka daw ng tawa. Pwede ka, dedemanda ba? Ayan. Ay, nako, lahat na lang. Okay, on to another story. A man has gone viral. Ay, nakita ko to, gusto ko to. Viral online after he left his driver's license at a pharmacy so he could take home medicine for his wife. The act of love touched the heart of many netizens who later rallied to extend help to the couple. Entertainment producer Von Belinario has the story. Viral ang video na ito ng isang matandang lalaki na pumasok sa isang butika noong araw ng mga puso. Si Tatang, nakiusap daw sa nagtitinda kung pwedeng makakuha ng gamot pero sa kanilang sana ang bayad. Pakiusap niya, mag-iwan muna siya ng lisensya saka ito tutubusin kapag may pambayad na. Wala pa raw kasi siyang sahod pero kailangan talagang makainom ng gamot ng kanyang asawa. Pumayag dito ang tindero, bagay na ikinantig ng damdamin ng mga netizen. Natunton namin ang butika sa Imus, Cavite. Ang tindero na si Jim, isa lang daw talaga ang naisip kaya pinagbigyan si Tatang. Naisip ko rin na si Mama at si Papa senior na rin eh. Paano kung nangyari yun sa kanila? Pag mga ganyan, siyempre hindi ko rin matiis na tumulong ganun. Nakausap din namin ang matanda sa video na si Tatay Moises. Nagulat naman daw siya na biglang bumaha ng tulong matapos ang nangyari. Sobra-sobra pong saya namin mag-asawa. Kailangan na uminom gamot ng misis ko. Ginawa ko ng paraan. Nagkapal mukha ko lang kasi kailangan ng asawa ko uminom ng gamot eh. Nagtatrabaho raw bilang driver si Tatay. Ayon sa kanya, natusok ng bote ang kanyang asawa kaya agad niyang ipinagamot. Pero wala na siyang natirang budget para sa antibiotic at painkiller. Kung tutuusin, hindi na dapat nararanasan ni Tatay Moises ang ganitong sitwasyon. May programa ang PhilHealth na Yakap o Yaman ng Kalusugan Program kung saan makakakuha ng libreng gamot ang mga miyembro. 20,000 pesos kada taon ang halaga ng free medicine basta galing sa Yakap prescription mula sa PhilHealth accredited doctor at pwedeng makuha sa mga Yakap accredited hospital o clinic. PhilHealth members sina Tatay at ang kanyang asawa pero hindi nila alam na may ganitong programa. Itinuro natin sa kanila ang proseso para makapagrehistro at makakuha ng libreng gamot sakaling kailanganin nila. Bago kami umalis sa butika, may dagdag na iniabot si Jim kay Tatay Moises. Mula ito sa mga kababayan sa abroad na nagbigay ng tulong. Kaya si Tatay Moises, taus-puso ang mensahe sa publiko. Sobra-sobra ako ipapasalamat lalo sa God. Lalo sa lahat ng tumulong sa amin. Mga kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. Kaya ba ng humanoid robot yan? Oo nga. Hindi. Compassion ang nawawala doon sa ano. Correct. At sa mga datang balita, parang restores somehow your faith. Your faith, that's right. Oo. Sa ating mga paparating ng mga robot overlords, sana madisenyo rin sila na may mga compassion din sana sa kanilang matutunan nila yun. circuitry, ano? Kasi napaka-evil lang ng mundo ngayon. O kaya yung random acts of kindness, ginagawa dapat yan araw-araw. Oo nga. Kailan may random act of kindness day? Nung Tuesday ba yon? Oo, nung Tuesday. Pwede naman, Monday, pwede naman yun araw-arawin. Or kahit kung kailan mo lang feel.
Huwag naman ganun. Hindi, I mean, Unless hindi feel mo araw-araw. kailangan na araw-araw. Oo, pero Oh, hindi rin kailangan na may special day lang. Ang nagiging may ripple effect lahat yan eh. Di ba? Ano? May ripple effect pala. That's right, that's right. Pero Sorry, sumabay si hindi Direk. makaripple kasi may sumusundo na sa akin dito. Oo nga eh. O sige, bukas May na lang. pakpak na itim. Malaking pakpak. Grabe ka naman. Kaya biglang dumilim eh. Oh, sa labas. Okay, bukas na lang po ang ating mga pagbate. But that will have to do it for us this Thursday, February 19. And thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise. Maraming salamat, Denise. At thank you. Nilutuan niya, nag-bake siya para sa akin ng banana bread. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes De Vera, this bread is banana. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.